Hello mga sukeks! For today's video, gagawa tayo ng 60th birthday cake ulit. Na-upload ko na din ang mga pictures nito kaya alam kong alam nyo na or may idea na kayo kung ano yung cake na to. Ito nga yung ginawa ko na color nude or yung parang aesthetic na 60th birthday cake na merong fan. Bago ang lahat, i-assemble muna natin yung mga cake layers. Bago ko pala ilagay yun, yung ilalim ay nilagyan ko muna ng glucose syrup para pangdikit natin. So dito kung nakikita nyo, naglagay tayo ng board na merong butas sa gitna para ang cake ay hindi masyadong mabigatan dahil ang cake size natin ay 8 to 9 inch tall. At dahil nga nakalimutan kong maglagay ng sago straw muna bago yung board, ayun, tinanggal ko muna yung nilagay ko ng 2 layers sa taas. Napaka-importante ng sago straws dito at nung board para yun yung magsasalo ng bigat ng upper part ng cake. So etong cake na to, ang tawag ay double barrel and it is considered as 2-tier cake. Yun nga lang, same sizes lang yung kanyang upper and lower tier. And syempre, wag natin kakalimutan yung ating center dowel kasi for me, yan yung pinaka-importante dito. And kapag mga tall cakes talaga, gumagamit ako ng cake drum or drum board or kahit nga hindi tall cakes, ayun talaga yung gamit ko para sa ikapapanatag ng aking loob and para na din sa safety ng ating cake. So, ang size talaga ng ating cake ay 6x9, moist chocolate cake flavor, and ang filling natin ay ganache. Whip it ang ating frosting, and kung nakikita nyo, nagka-crumb coat muna tayo. Papakinisin lang natin yan, and after chilling, ilalagay natin ang second coat ng ating frosting, and yun na yung magiging final coat niya. So, eto na nga yun, final coating na tayo. For the frosting, gumamit ako ng chocolate ganache na kaunti, and hinalo ko lang siya sa whip it. Yung color ng ating frosting ay binase ko lang doon sa sample photo ni client. Nude or off-white ba yung tawag dito sa ganito? Or cream? Basta ganyan. And mamaya mga sukeks, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung stencil sa cake na ang gamit natin ay whipped cream. So eto na nga, first time ko tong gagawin and first time ko din ma-experience gumamit ng ganitong stencil sa cake. So bago ko pa man pala gawin yung cake na to, since first time kong gagamitin yung stencils, nag-search muna ako sa YouTube or nanood muna ako ng mga video tutorial. Pero mostly doon, ang gamit nila ay buttercream. Kaya kinakabahan talaga ako dahil ito nga ay whipped cream lang. So alam naman natin na kapag whipped cream lang ay medyo sensitive and once na mahawakan mo lang ay masisira na siya. So ito na nga ang ating first attempt or first tanggal ng ating stencil. So ayun, na-damage ko pa nga yung gilid. Pero okay lang naman kasi mamaya ay matatakpan pa din naman siya ng ating stencil pag nilagay natin yung whipped cream. Hindi ko alam kung paano ko itatanggalin talaga yung aking stencil, pero ayun, gumamit nga ako ng toothpick kanina. So dito naman sa taas, pinatungan ko lang ulit. And dito naman sa likod, almost half lang ng stencil yung dinikit ko sa frosting or sa cake para din hindi na magpatong or hindi na madoble yung ating nilagay na design kanina. Medyo struggle talaga yung paglalagay ko nito kasi yung isa kong kamay nakahawak sa stencil and iniiwasan kong madikit doon sa kabilang side. And same sa taas, inulit lang natin kung paano natin ginawa yung kanina. So ayan, pwede na tayong huminga. Ay, Diyos ko, ang hirap pala nung ganitong design and first time ko pang ginawa. Kung buttercream sana, medyo madali siya. Pero dahil whipped cream user tayo, so ayun, pwede naman pala, possible naman pala yung ganitong design sa mga whipped cream. Medyo messy nga lang at hindi clear yung ibang details ng stencil, pero carry na din naman. Hindi na masama, diba, sa first timer. So ayun, kapag may order ulit na ganito, mas gagalingan pa natin. So dito na tayo sa paglalagay ng toppers ng ating cake. Ayan, kung makikita nyo, meron tayong leaf fan and yung mga gold balls. Meron din tayong white and nude balls. Then, naglagay tayo ng etong pang-decorate na parang sa Christmas and yung ating mga dried flowers. For the name topper naman, pina-customize ko po yan sa Artsy by CA. So, diba ang ganda? Thank you so much po, Miss CA. And also, thank you so much po, Mami Princess, sa palaging pag-order. Ayun lang mga sukeks. Thank you for watching. Bye!